Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo maraming issue ngayong nakalipas na araw, no, actually. Pero halo-halo naman, may positive, may negative, may maganda, may pangit. But of course, ayan, isa sa mga pinagtuunan ng pansin ng mga Pilipino ngayon ang pagdating nga ni Linda Walker na by the way, nakabalik na rin nakalis na rin uli ng Pilipinas at very emotional siya. Of course, na-invite nga tayo dyan sa press con niya na ginanap sa Luxon Hotel at halo-halo yun ha. Parang pinaghalo-halo, entertainment, may news, lahat-lahat nandun. At ano naman siya, very accommodating naman siya. Medyo nasya-shock lang siya talaga sa attention na binibigay sa kanya. But of course, ayun nga si Linda Walker at syempre si Kim Chu na very trending lahat ng ng ganap niya ngayon na pag-usapan, 'di ba? May kinalaman nga doon tungkol sa of course yung kay pagbibigay niya ng tulong kay Melay tapos umabot na rin ng milyones ang views nung kanilang nung Linda Walker at Kim Chu na video, napakaraming nanonood noon. Yun sa mga bagay na pwedeng pag-usapan din. And of course, pinag-uusapan din ngayon naman yung project naman ni Alden Richards and Nadine Lustre, pero mas more pinag-uusapan si Alden because hindi ko alam kung bakit biglang-bigla lumabas yung chika na parang pwede rin bang gumawa ng pelikula or series si Alden Richards at si Kim Chu, yung mga ganong tipo. At syempre, ngayon pa lang nakikita ko na parang marami agad ang nagpo-protesta, parang hindi agad nila bet yung idea na yon. So anyways, isa yun sa mga pinag-uusapan. And of course, itong dalawa naman na ito na mga half-feast daw, diba? Na umeksena rin si Brandon Espiritu at saka itong si Jeter Palomo na talagang talagang kinuyog sila hindi lang ng mga ng mga beauty queen or beauty king ng mga pageant king and queens kundi talaga pati ng mga Pilipinong na hurt na sinabi nila kasi naman 'di ba medyo ang lakas nung dating na yon kaya naman tignan nyo pababa ng pababa ang Instagram followers na yung iba nga nag-delete na ng mga post nila, nag-deactivate, nag-post na lang ng mga, kahit nag-sorry sila, parang hindi pa rin sila pinapaniwalaan. So, isa yon sa mga tumatak. Ano ba opinion nyo nun? Gusto kong marinig kasi kung ano reaction nyo doon, di ba? Sana lahat ng kinichika ko ngayon, mag-react din kayo para at least mabasa ko na may mga comments. Pero ito, isa sa mga positive at natuwa akong nakita, ito, si Chris Aquino for the first time, after a long time, nakapag-mall na nga siya. So, nakita ko yan kay Dr. Jing, yung video na ito, of course, namasyal, may binili, yung mga ganon. Oo nga, no, ngayon lang natin uli nakita si Chris Aquino na rumarampa, na nagmo-mall. So, kasama niya dyan si Jack. Si Jack na napakatagal na rin, na dating taga Itbulaga na naging ni Chris, tapos yun na, ngayon na kay Chris Aquino uli. So, ako very happy ako na makita si Chris na ganyan, na kahit paano ina-enjoy niya na uli yung mga hindi niya na-enjoy. Ayan si Dr. Jing. At makikita niyo, sana hindi pa nawawala sa IG story niya. Kasi sa story lang nilalagay. Di ba usually na-delete yung mga IG story for 24 hours lang. So, wala dun talaga sa wall niya. But anyways, ayan, so of course sabi nga, ini-enjoy ni Chris yun. At the same time, ini-enjoy niya rin nakasama of course yung kanyang mga anak, kaya especially yun nga si Joss. Eto naman, positive din na ito dahil at least nakita natin na may mga ginagawa sila Heart Evangelista, tumutulong sa brigada, yung kumbaga, nagbibigay ng mga school supplies para sa mga mahihirap yun. Of course, si Bea Alonzo na back to work na rin naman. Parang may pahiwatig na magka-comeback sila ni John Lloyd Cruz. Kayo ba, bet nyo pa uling gumawa ng project si John Lloyd Cruz tsaka si Bea Alonzo, yung mga ganyan. So, and anyway, ito yung public statement nung Jeter Palomo. Talagang kayo na itsura ng kanyang IG ngayon. 260 na lang ang kanyang followers at 198. Malaki nang nababawas Anyways, at ito naman si Claudine Barreto, syempre may mga nagko-comment, may mga nagre-react bakit daw nagpunta dun sa burol or sa wake ng pumanaw na Ateneo basketball player na 'di ba na si Rene, parang sinasabi nga nila ano raw ang connection, pero sabi nga ni Claudine nakikiramay lang siya dahil Claudine yan daw ang nanay ng basketball player. So wala namang masama kung makiramay kasi at least ito wala namang intention, kaya lang nilalagyan din talaga ng ibig sabihin because sabi nila kesyo
kasi may pelikula daw si Claudine. Hindi naman yun sa ganun eh, di ba? Parang gusto niya makiramay. At sabi niya nga, Claudine yan yung nanay. So, there's nothing wrong kung makiramay siya. Yun, mga ganun tipo. So, anyways, ayan, pag-usapan uli natin. Any comment nyo, no, sa nakikita nyong kay Chris Aquino ngayon na paiba-iba pa rin ang sitwasyon niya. Minsan, nasa kama, nakahiga, masama pa rin pakiramdam. At ngayon niya nakakapag-mall na. And of course, kayo, ano bang reaction niya? If ever lang naman na may offer na gumawa ng project sina Alden Richards at Kim Chu, papayag ba kayo or hindi? O talagang no, no, no. Kasi ako naman kasi, kung mapakaganda ng project na yon at talagang magbibigay na naman ng panibagong flavor sa career ni Kim Chu. Kasi, lawakan nyo naman ang pag-iisip. Huwag nyo naman isipin lahat na lang ng mga kapartner ni Kim Chu ay magiging ano niya in real life. Hindi naman yun ganun, di ba? So, may mga nakapartner naman siyang iba. Pero natatimingan lang si Paolo Avellino. But anyways, ayun lang. Ako personally, kung makakatulong sa career, why not? Kasi si Paolo nga ay may Nadine Lustre na rin naman. So, may Nadine Lustre project. So, hayaan nating mag-grow sila as an actor, as an actress, as an artist. Pero syempre, iba naman, ihiwalay kasi natin yung personal life. Huwag tayong ganun mag-isip. So, si Alden naman, wala naman sa character niya na porket naging partner niya, automatic, no? Jojowain. Hindi naman ganun, di ba? At alam niyo naman ang mga nangyari, mga naging ano ni Alden sa career niya, 'di ba? Yung mga ganong tipo. Kasi ako, malay natin, 'di ba? Baka mas sumipa pa sa takil. Kahit naman mag-click 'yon, iba pa rin yung personal. Kumbaga, ang personal pa rin ni Kim, kumbaga, ay si Paolo Avellino. At yun ang alam natin, 'di ba? So si Alden, okay lang na good for one project. Why not? And I'm sure naman hindi naman love story. Ano ba dapat love story ba yung mga ganong project? O yun nga. Ito naman si Bea, what can you say na unti-unti nakikita na natin siya nagiging very active na alis sa social media. Kayo ba, balik trabaho na siya, nagte-taping na uli siya, nag-shoot na ng commercial. Feeling nyo ba, talagang hindi natuloy ang kasal or hindi na matutuloy? At ano bang opinion nyo? If ever nga hindi na matuloy, yon, ang opinion natin ngayong araw na ito, ang gusto kong mabasa ha. So, ayun, of course, again, yung pagmunta ni Claudine Barreto sa wake ng Ateneo basketball player. Kumbaga, si Robin Padilla nagpunta rin naman. At may mga iba rin naman na gusto magpunta. It's just, medyo mahigpit sila, di ba? Nakikita naman natin na hindi basta-basta. Kahit yung member ng media ay nasa labas lang. Waiting lang sa kung ano mang kaganapan. So, ano pa bang mga topic? Kayo, magbigay din kayo ng opinion doon sa mga half-fees na tinatawag nila na parang feeling nila mas angat sila kesa sa mga pure-blooded Pinoy. Sandali lang naman, napakarami ng dugong Pinoy ang nanalo sa mga pageant abroad, of course, diba? At hindi lang naman sa pagandahan nananalo kahit nga sa mga singing contest or kahit nga sa sa sports, diba? So, wag masyadong feeling. Ayun, pinagsisisihan na nila ngayon lalo na may mga nagbo-boycott, diba? At yun, kayo ba pabor din na gawin pa ni Kim Chu if ever ang Pinoy version ng series naman ito ni Linda Walker, yung tungkol sa heiress, diba? So, sa tingin nyo ba, kailangan pa ni Kim Chu ang mga ganun? Kasi si Kim Chu napakarami rin namang projects. So, I don't think medyo kakailanganin niya pa at this point. But if not, kung gano'n naman ka-popular yung series at sige napili, go ahead. So, basta mag-share kayo ng